Ay Miyerkules Santo at dito sa ating lungsod ng General Trias ay naging tradisyon na natin ang pagpuprosesyon alay sa mga pagpapakasakit ng ating Panginoon. Hindi natin kailanman madagalumat ang hapdi at sakit ng kanyang pagdurusan sapagkat hindi makatarungan na ang sinumang magkasala ay parusahan. Subalit, inialay niya ang lahat upang ligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ang dapat magdusa dahil sa ating mga kasalanan. Subalit, inako niya ang ating karunihan upang dalhin tayo sa kaligtasan. Ang ating pagkomposisyon ngayong gabi ay isang maliit na sakripisyo, isang pakikiramay sa Kanya, isang pagpapakita ng ating taimtim na pagmamahal. Nawa sa pagmasid natin sa mga imahen at sa pagpusal natin ng mga panalangin, maakit tayo na magbagong buhay at magbalik loob sa Diyos. Ngayong mga mahal na araw, tayo'y magnilag, magdasal, at higit sa lahat ay magmahal. Pangungunahan po ito ng Cereales at ng St. Francis Band na ang enkargado ay si Aileen Greb. Unang karosa, si Jesus at ang babaeng Samaritana. Umupo si Jesus sa tabi ng balon-ito at nangiinom sa isang Samaritanang humihigit. Pinangaralan niya ang babae at inisa-isa ang kanyang mga kasalanan sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat. Ang babae inayahan ni Jesus na magsisi at magbagong buhay. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Nika Manuela. Ang ikalawang karosa, ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mahal na iyo. Noong alam niya ni Jesus na malapit na ang oras ng kanyang pagkakasakit, umuwi siya sa kanilang tahanan at tinabagay maalam sa kanyang mahal na ama. Taimtim na tinanggap ni Maria ang katotohanan ito at tulad ng sinabi niya noong una sa anghel, muli niyang binanggit, mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Lenny Mendoza. Ikatlong karosa, ang maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Noong nakaraang linggo ay pinagdiro natin ang linggo ng mga palaspas o ng Dolores. Ang dakilang hangin ay pumasok sa Jerusalem sabay ng isang payak na aso. Inaawitan ng lahat at pinawag ay kawayan ng mga palaspas. Ang awit ng papuri ng mga tao ay napalitan ng sigaw ng galit. Makalipas lamang ang ilang araw. Ipako siya sa krus. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya de Ana. Ang ganda. Oo. Ay, nalito lang. Ang ikaapat na karosa, ang pagtalatay ni Jesus sa banal na sakramento sa huling hapunan. Noong gabi ng huling hapunan, inampot ni Jesus ang tinapay at kalis at itinagulbing sa kanyang mga alagad na kainin at inumin ito. Hanggang sa kasalukuyang panahon, inuulit-ulit natin ang banal na misa bilang pag-alala sa napakatamis na pag-ibig ni Jesus.
Sa ating pagkukumunyon ay nagiging bahagi siya ng bawat himaymay ng ating laman. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Amir Olimpo. Ikalimang karosa, ang pananalangin ni Jesus sa halamanan. Matapos ang paguran ay inagayahan ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin sa Getsemani. Si Jesus ay mahilig manalangin. Maging siya man ay masaya o malungkot, lagi siyang naglalaan ng oras sa pananalangin. Pagdating sa halamanan, ay lumuhod siya at nanalangin. Ama, kung maaari, huwag na akong magtusa, subalit ang kasunod nawang lagi ay ang iyong kalooban. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Garrido. Mahal pala yung sunlight. Uy, Diyos. Bakit ba tayo kamukha ng Santo Nativireng? Tingnan na. Wala akong tayo. May kaanin na karosa, ang pananangis ni Jesus. Samantalang nananalangin ay natigib ng takot si Jesus, sapagkat alam na niya ang lahat ng mangyayari. Sa tindi ng takot at pagmamakaawa sa kanyang ama, ang katawan niya'y nanginig, siya'y naghinagpis at lumuha. Dugo ang kanyang ipinawis at ang mga ito'y pumatak sa lupa. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Margarita de Leon Picardo. Ito po ay susundan ng Community Wind Ensemble na ang encargado ay si Nico Greco. Holy ng Holy Week na lang ako. Uy, sanay nang mainit ang Holy Week. Nagatap yan may ari niya. Nagatap. Na? Ang ganda ng pagkaka-auditorium niya. Sila kang nagagayak. Sino? Sila kayo nagagayak. Maganda oh. Ikapitong karosa, ang pagdakip kay Jesus. Hindi naman naglalaon ng kanyang pananalangin ay dumating na ang mga grupo kasama ang mga punong saserdote. Sa loob ng ilang at madilim na halamanan ay dinakip nila si Jesus upang maisakatuparan ang kanilang balak na ipapatay siya. Ayon sa Ebanghelyo, inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na ipapatay si Jesus. Ang karosa at imahe ay nasa pangalaga ng pamilya de los Santos. Naglabas ng pera ang pamilya Ang nila. ikawalong karosa, ang paghampas kay Jesus na nagagapos sa haliging bato. Bagamat walang pakita si Pilato na naging kasalanan ni Jesus, ipinahagupit niya si Jesus samantalang nagagapos sa haliging bato. Ang mga Hudyo na may labis na natutuwa na makitang may isang taong nasasaktan at nahihirapan. Ang karosa at imahe ay nasa pangangalaga ni Ruben Monica. Sa pamilya na ito. Totoo. Pinagkikito. Pinulpul ng auditorium na lang na white. Alaga ng ilat ng plastic. Napakausap ko lang may-ari nito ng isang ako. Nasa Amerika. At akong karo ng isang kamara. Ang Franco. Ikasyam na karosa, ang pagpupulong ng koronang tinig kay Jesus o mas kilala bilang Panginoong Apostol. Matapos pagpitin, ang mga Hudyo ay kumuha ng malawak na tinig, ginawang korona Meron pa ba? at pinutong sa kanyang ulo. Si Jesus naman, bagamat siya ay makapangyarihan, ay nanatiling tahimik at mababang loob. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Wilmer Adawag at
pamilya. Ang ikasampung karosa, si Jesus ay hinatulan ng pamatay. Kahit anong pangalanan si Pilato, napalayan si Jesus. Nalait ang sigaw ng mga tao. At upang patigyan sila, iniutos ng patayin si Jesus. Naghinaw siya ng kamay sa harap nila upang ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa kamatayan ni Jesus. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Nakaril P. Santiago, Jezreel at Chloe Cesar. Oo, no? ika-11 karosa, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Niyakap ni Jesus ang krus at sa kabilang nito, ilang ulit siyang nagapa at nasugsog sa lupa. Naalala ng mga alagad ang hinita noon ni Jesus. Ang sinumang nais sumunod sa akin ay dapat magpasa ng kanyang krus araw-araw. Ang bayang Pilipinas ay may matinding pamimingkuho sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa Quiapo ay milyon-milyon ang dumarayo kapag Biyernes at araw ng kanyang kapistahan. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ng mga apo at pamangkin ni Andrea Nocon Toledo. Ang banda matanda po ay nasa ikasampung karosa na pinangungunahan ni Zardine Beruta, Rainer Mark Makalala, Encarnado. Sa unahan po ng Nazareno. Ika-12 karosa. Ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina. Sa lansangang patungo sa Kalbaryo ay sinalubong ng mahal na Birheng Maria ang prosesyon ng paghihirap ng kanyang anak. Masakit man para sa kanilang dalawa ang tagpong ito. Tinanggap nila ang kalooban ng Diyos. Yamang batid nila ito'y para sa kabutihan ng isang katauhan. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Arnold at Ferdy Tapos. Ika-13 karosa, San Pedro. Si San Pedro ang prinsipe ng mga apostol at una sa lahat ng Santo Papa. Sa kanya'y pinagkatiwala ang susi ng kalangitan. Noong gabing hinuli ni Noong Diyos Jesus, tatlong ulit niyang pinatuwa ang kanyang Panginoon at ito'y winakasan ng pagtilaok ng manok. Nagsisi siya at nagbalik loob at pagdating ng araw ay inialay niya ang kanyang buhay alang-alang kay Jesus. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Person K. Ika-15 karosa, San Mateo. Si San Mateo ay isang makasalanan na maniningil ng lunas. Subalit tinawag niya si Jesus at hinirang na maging kasama niya bilang apostol. Ang tinitingnan ni Jesus ay hindi ang ating nakaraan, kundi ang ating pagpupunyagi na maging mabuting tao at mabuting alagad niya. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Paolo Tito Sanchez. Susunod po ito ng Santa Cecilia. Hindi ko na makita eh. Sa pangunguna ni Willie Galito.
Bunyagi na naging mabuting tao at mabuting alagad niya. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Pao Angkiko Sanchez. Ikalabing-anim na karosa, Santa Marta. Si Santa Marta ay isa sa mga matalik na kaibigan ni Jesus. Sa kanyang tahanan ay pinupugang lagi si Jesus. Naging paglilingkod ni Santa Marta kay Jesus ang paghahanda ng kanyang mapagpapahinahan at pagluluto ng mga pagkain na bubusog sa ating Panginoon. Bago siya mamatay, umuwi pang minsan si Jesus sa bahay ni Santa Marta. Ang karosa at imahen ay nasa pangalaga ni Aaron Calderano. Ikalabing-pitong karosa, Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay kamag-anak ng mahal na Birhen Maria at ina ni Apostol Santiago. Isa siya sa mga babaeng sumunod kay Jesus. Noong umaga ng Pasko ng muling pagkabuhay, ay kasama siya ni Santa Maria Magdalena na tumungo sa libingan upang pairan ang bangkay ni Jesus ng mga pabango. Dala niya ang walis na ipinaglilinis sa libingan ng Panginoon. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Wilma Ling Bolton. Si Wilma. Ganda, wala sa isang pahataw ng bata. Ikalabing-walong karosa, Santa Veronica. Ayon sa kasaysayan, si Santa Veronica ay ang babaeng inaagasan na gumaling ng pipuin niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Dahil sa kanyang pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal, hindi siya napigil ng mga sundalong Romano noong paniran niya ng kanyang panyo ang duguang mukha ni Jesus. Ang mukha ng Panginoon ay mahimalang nakita sa kanyang panyo ng tatlong buwan. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya de Silva. Ito po ay susundan ni Santa Veronica Bani. Ang kargado po ay si Sandy. Ang ikalabing-siyam na karosa, Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena ay inaalihan ng 7 demonyo at siya'y pinagaling ni Jesus. Dahil sa kanyang pagmamahal kay Jesus, ay naging matapang siya na sumunod kahit sa daan ng Kalbaryo at tumayo rin roon sa tabi ng krus ni Jesus. Matapos ang araw ng pamamahinga, ay nagpakita sa kanya si Jesus na muling nabuhay at tinatasan siya na ipahatid sa mga apostol ang mabuting balita ng kanyang pagkabuhay na mabuti. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni Leonardo Pascual. Ika-20 karosa, San Juan Evangelista. Si San Juan Evangelista ang pinakamahal na alagad ni Jesus. Sa pangalan ng krus, ipinagkatiwala niya sa kanyang Jesus ang kanyang ina. Tinatawag ni San Juan ang sangkatauhan na ipinagkatiwala naman ni Jesus sa matitias na pagkalinga ng kanyang ina. Ang karosa at imahen ay nasa pangalaga ng pamilya Granados Cesar.